To everyone. I am Russell Josephine de la Puente from Our Lady of Fatima University, Pampanga campus, from BSN 1Y3-M3A. Today, I will be performing the application of hot compress and cold compress. Okay, first, we will be doing the application of hot compress. So, we will be gathering the materials needed for the application of hot compress. So, first, we will be having the water bath, the towel, hot water bag, alcohol, hot water, and clean gloves. So after we gather the materials, we will be providing privacy. So we will be providing privacy. So we will gonna close the curtains. Ayan po. So after we provide the privacy, we will be introducing to the patient. Then we will gonna be identifying the patient. So good day po, ma'am. I am Russell Joseph de la Fuente. I will be your nursing student for today. So may I ask po kung ano po ang name po ninyo? Marla Comi Algonario. Ilang taon na po? 19 years old. Kailan po ang birthday po ninyo? July 29, 2005. Okay. So if the patient has ID bracelet, so we will be asking her to her consent to para po yung mano po yung ID bracelet yan. So ma'am, okay na po ba na makita ko po ang inyong ID bracelet? So, yan po. So, ngayon po ay gagawin na po natin po yung pag-apply po ng hot compress. So, yung hot compress po ay nakakatulong po para po ma-lessen po yung pain and yung inflammation po ng muscles. Plus po, nakakatulong po siya na mag-improve po ang body's blood circulation po. Okay po. Next po, gagawin na po natin po yung hot compress. So, yung hot compress po ay nakakatulong po para ma-lessen po yung inflammation po sa muscle and ma-relief din po yung pain po as well. Thus, it helps po para po ma-improve po yung body's blood circulation. So, after po natin ma-explain sa patient ang ating procedure, we will be gonna do the hand washing technique. So, ito po, so mag-alcohol tayo. Yan. So, hand washing technique tayo. Then, after that po, susunod na po tayo ng gloves po. After po natin maglagay po ng PPA and gloves, so now we will be asking the patient kung saan po yung part po na may masakit na part po. Okay po ma'am, may I ask po kung saan po yung part po na nakakaranas po kayo ng pain or inflammation? Ito po sa right hand. Okay, sa right hand. So, ito po makakita ma'am. Ayun po. So, the patient po is nakakaranas po ng pain po sa may right hand. So, pwede po na po tayo maglagay po ng hot compress since wala pong scars or any allergies. So, maglagay na po tayo ng hot compress at mag-apply na rin po tayo ng pillow as necessary. No? So, ma'am, okay na po ba na pakitaas po yung right hand po ninyo? Ayan po, para po malagay po natin. And, ayan. So, after po natin malagay po yung pillow, maglalagay na po tayo ng hot water bag. So, the hot water bag, bago po tayo mag-apply, so, dapat po, ang laman po nito is within 2/3 of water. Since si patient ay conscious, so, dapat ang degrees Celsius ng init po nito ay mag-maintain po ng 46 to 52 degrees Celsius. Ayun, pero if the patient is unconscious, so ang Celsius na po dapat is within 40.5 degrees Celsius to 46 degrees Celsius.
So mag-input na po tayo ng hot water bag. So wag po natin kakalimutan na input po ng towel po since mainit rin po ito pong hot water bag po natin. So ganito po ang pag-apply po natin. Lalagay po natin yung hot water bag, then ilalagay din po natin dito po sa towel sa ibabaw. Then po ilalagay na po natin itong hot water bag po sa patient po kung saan po yung nakakaranas po siya ng pain. Okay po ma'am, maglalagay na po ako ng hot water bag po sa inyo. And ayan, so naglagay na po tayo ng hot water bag. Yan po. Ma'am, I want you to remain po sa inyong position po. Then, magsabi na po kayo sa akin po if nakakaranas po kayo ng any discomfort or kung sobrang init po, magsabi na po kayo agad po sa akin para po ma-adjust po natin ang ating yung hot compress po natin as well. Yan po. So, then, i-monitor po natin po yung patient as well as the client's application. Then leave po natin yung heat in place for only a designation of time to avoid the harmful effect. Also the yun na, yung i-assess din natin yung client kung siya ba ay comfort or nakakaranas ng discomfort as well. Remove na rin po natin yung then remove after a designated period of time po. Yan po. So, ma'am, i-remove na po natin po ito. Ayan. So, i-remove na po natin ito. Then, after we remove the hot water bag, so, we will be removing our PPE or yung ating clean gloves as well. Then, after po natin matanggal po si clean gloves po, we will be sanitizing. Then, after po natin ma-sanitize po, document the application of the hot compress as well po. So, second, we will be performing the application of cold compress. So, before we start the procedure, we need to gather the materials needed to the application of cold compress. So, first, we have the alcohol, clean gloves, ice bag with ice as well. We have a waterproof pad, towel, and warm pillow. So after we gather the materials needed, we need to identify the patient, and also we will gonna introduce ourselves to the patient. Okay po ma'am, good day po. Ako po si Russell Joseph de la Fuente. I will be your student nurse for today po. So may I ask po kung ano po yung full name po ninyo? Marla Alvinario. Kailan po ang birthday po ninyo? July 29, 2005. Ilang taon na po? 90 years old. So, ayun. So, kung merong ID wristband si patient, we can ask her permission or consent to see yung kanyang identification. So, ma'am, okay na po ba na makita po ang inyong wristband po? Pakinggan naman po. Ayan po. So, after we identify the patient, we will gonna be provide privacy by closing the curtains so that we can maintain the privacy of the client or the patient. So, yun. So, close natin yung curtains. Ayan po. So, after po natin ma-close po ang ating mga curtains po, i-explain na po natin yung procedure po sa ating patient. So, ma'am, ngayon po, mag-apply na po tayo po ng cold compress. So, ito pong cold compress na po ito ay nakakatulong po sa inyo para po ma-lessen po yung swelling or inflammation po sa inyong kamay po kung saan po yung part po na masakit po. No? Ayan po. So, after explaining the procedure, we will gonna be doing the hand hygiene and wearing of gloves. So, we will gonna be doing the hand hygiene. Yan po. So, after that po, we will gonna be wearing our clean gloves.
So after we do our clean gloves and hand hygiene, so we will gonna begin the procedure. So first, i-assess muna natin yung patient kung saan yung part na may masakit bago tayo mag-apply po ng cold compress. So ma'am, may I ask po kung saan po yung part po na nakakaranas po kayo ng pain? Right hand po. Pwede po ba natin po makita? So yun po, nakita po natin na ang pain po ay nasa right arm po ni patient, and as you can see po, pwede na po tayong maglagay po ng cold compress since wala po tayo nakitang scars or any scratches or any allergies po sa kanyang right arm. So after po natin ma-assess po si patient, maglalagay po tayo ng warm pillow to avoid gelling. So ma'am, maglalagay po ako ng warm pillow po. Yun po, pakitas, itatas ko po yung kami po ninyo. Ayan. So, after putting warm pillow, so i-assist natin si patient sa kanyang comfortable position. So, ma'am, iyan ko lang po ito yung pillow po ninyo para po maano po sa comfortable position. Ayan. So, yan ma'am, comfortable na po kayo ma'am sa yung position. Yan po. So, after balagay natin sa comfortable position si patient, pwede na po tayong mag-direct po sa application po ng cold compress. So, bago po tayo maglagay po ng cold compress, maglagay muna po tayo ng waterproof pad po. Para po ma-prevent din po yung, halimbawa po, kung matunaw po yung ice, at least may support po ng waterproof pad. Yan po. So, ganito lang since arm yung nasa ano niya, pin. So, maglalagay na po ng waterproof pad po para po ma-prevent po natin po yung, di ba po, pag na-melt po yung ice, at least may supporting po tayo at hindi po ano po sa injured po na kamay po ninyo. So, after po natin po maglagay po ng waterproof pad sa kanyang right arm po, next po, maglalagay na po tayo ng ice bag na may ice. So, bago po natin po ilagay po itong ice bag po sa ano po ng patient, maglagay po tayo ng towel. Para po yung moisture po ay ma-absorb, plus para po maka-relieve din po yung patient, and since super lamig po ditong ice bag po. So, maglalagay na po ko ng ice bag po, no? Yan. So, after po natin po maglagay ng ice bag, instruct po natin po yung patient na mag-stay still po sa kanyang position. So, ma'am, mag-stay still muna po tayo sa inyong position para po ma-relieve po yung inflammation po sa inyong muscle. Yan. So, after po nyan, monitor po natin po yung patient as well as the time of application and assess the client in terms kung nadi-discomfort siya, no? So, after po nyan, leave the cold compress for only a designation of time. Yan po. So, after the designated time, we can now remove the ice bag with the towel. Ayan. So, pagkatanggal po natin ito, tatanggal na din natin yung waterproof pad. Then after po nyan, we will gonna remove our gloves. Ayan, so after po natin ma-remove po yung gloves, we will gonna be sanitizing. Then after po natin ma-sanitize po, documentation po tayo kung meron pong pagbabago or any results po dun po sa kanyang cold compress.